Guys, nandito si kaibigan, no. May nakita po ang ating kaibigan. Noong isang araw, ipinapaabot na po ng ating kaibigan na maraming mga tao na mawalan po ng bahay pagdating po ng December, no. Kaya ngayon nangyari agad. Grabe guys, nakakaawa at daming na-missing po dahil sa pagtangay sa kanila ng tubig. Sobrang lalim, kaya nandito si kaibigan. Nais po daw nilang magpaabot muli dahil sa kanilang nakikita kung ano man po katindi ang nangyaring bagyo, baha dyan sa lugar ng Cebu dahil sa bagyong Tino. Mas malala ito guys yung nakita, kaya pinapalikas na po kayo ng ating kaibigan ngayon kung anong lugar ang mababanggit po ng mga weathercaster po ngayon kaibigan. Diyos ko, ito po yung nakakatakot guys na mahitabo. Diya karon sa mga lugar na apektado karon, naapay papasok na kalamidad. Kung gusto po ninyong hindi matruma sa nangyari dyan ngayon, kasi yung iba guys nandun po sa area, no, sa tatlong palapag, nandun sa taas ng yero, nakatungtong dahil po sa lalim ng baha. Mayroon pong paalala si kaibigan dahil mas matindi po itong danasin ng mga tao dyan sa mga lugar na tinatamaan ng baha kaibigan. Parang sinumpa itong Pilipinas ngayon guys, no. Alam po ninyo, sa totoo lang guys, dahil sa kagagawan po talaga ng mga tao guys, ng mga kasalanan, ito na po ang naani ng mga tao ngayon. Mayroon pong ipapaabot si kaibigan para ligtas po kayo. Kung mayroon man pong mga lugar dyan sa Cebu na taas na dili bitaw maabot og baha, pwede man siguro magkubo lang mo diya kaysa mapapahamak daw ang inyong mga buhay dyan, kasi mayroon pang susunod na kalamidad kaibigan. Grabe na po ni Kintanga, mas matindi pa ito. Ito yung natatakutan ng ating kaibigan guys. Kapag pumasok ulit yung bagyo na to, posibleng may mangyayaring hindi kanais-nais po ng mga tao ngayon doon sa mga area, lalo na no, pag naragdagan po ng ulan, tubig, ang baha ngayon, posibleng maaabot talaga ang mga nasa bubong ngayon guys. Kapag hindi kayo lumikas, wala. Malaking tulong po sana yung sinabi natin na dakit, itong abalsa kaibigan, gakit katuunta, di ba? Sa lahat ng makapanood, pag-share guys, no, nahadlok si kaibigan, dili lang diri sa Mindanao apektado ang Mindanao, pero diri sa mua guys, sa awa ng Diyos, sobrang ganda ang aming panahon dito. Kahit may ulan, okay pa rin ang aming kalagayan dito. Grabe po lang makita natin yung Cebu, no? Bago lang tinamaan ng lindol, tapos mayroon na namang bagyo na sumunod. Mas marami pang naaapektuhan, no? Ngayon po, natakot si kaibigan. Papasok na daw talaga guys. Buong buo na po ang nakikita ng ating kaibigan, kaya muli siya nagpaalala at pumunta dito sa atin para hangad po nila na maipaabot sa inyo na sana ay lumikas muna kayo doon sa mga lugar na ito ay nakaranas ng malalim na baha kaibigan. Ganito ko talaga ang nakita ng mga kaibigan guys. Ang nakakatakot lang po dito, pagkatapos ng mga bagyong ito, ang susunod naman lindol. Ito po ang
posibleng mangyayari na naman. Kapag wala na pong bagyo ngayon guys, ang lindol na naman po ang sus Diyos ko. Kaibigan, grabe naman to kaibigan. Parang hindi na talaga maganda po doon sa Cebu ngayon. Ito lang po masabi ko, parang parang gisilutan ba ang Cebu karon. Oo, bago lang po talaga sa 6.9 magnitude. Tapos ginanito pa, malapit na po ang Disyembre guys. Marami pa kayong masasagupa. Hindi ko na lang sasabihin na tayo kasi wala naman pong problema dito sa lugar namin, no? Ipanalangin po ninyo guys na sana ay hindi dadaan yung kalamidad na to na susunod. Sana ay hindi dadaan dyan sa mga lugar na laging napapahamak sa panahon. Sana mag-ingat po tayo. Ang sabi ng ating kaibigan, kung mayroon man kayong malilikasan, tiisin po ninyo ang maliit na kubo kaysa buhay niyo. Kasi pag nabuwal yung mga bahay na 3 story, 2 story, posibleng malalagay kayo sa alanganin ang inyong buhay. Yun po ang nakita ng kaibigan. Papasok na po guys ang kalamidad na nakikita ng mga kaibigan natin. Basta tumitindi pa ito ang baha na maranasan po ninyo. Lalo na ngayon, dagdagan na lang yung tubig, posibleng aabot na sa bubong talaga.